parang lumambot sa pagka-pro Duterte. Sina Rodante Marcoleta at yung magkapatid na Villar, no, sa Senado. Ha? Natakot ba sila kay Marcos? Ano o may plano sila? Ano kayang plano? Sige nga, yan nga ang ating bigyang punto ngayon dito sa ating punto diretso. Hmm? Ano ang mga indikasyon na parang lumambot sa pagka-pro Duterte? Sina Marcoleta at Villar. Nauna dyan si Villar, nauna dyan si Villar. Nang inanunsyo nila Bato at nila Amy yung pro Duterte block, 5 na lang yung binanggit nila. Si Padilla, si Marcoleta, si Bongo, si Bato at si Amy. Dati 7 yan. Kasama si Camille at saka si Mark. Pero nung bago yung butuhan sa mga liderato ng Senado, nung pagbubukas ng ika-20th Congress na Senate, hindi na binabanggit yung magkapatid na Camille at Mark Villar. Ha? Parang ano yata, nakiusap na wag nyo na kaming isama dyan. Duterte kami pero wag nyo na kaming babanggitin. No? Yun. Ano yun? Kapansin-pansin yun. 5 na lang yung binabanggit nila Amy na pro Duterte block. Pero ang mas bagong development, si Marcoleta ay nagsabi ngayon sa ano niya, ano sa kanya sa Net25 na hindi naman siya Duterte block. Hindi naman daw siya pro Duterte block. Hindi naman daw siya kasama talaga sa pro Duterte block kasi hindi naman siya PDP laban. Independent daw siya nang tumakbo siyang senador. Ha? Kaya hindi daw siya dapat tinatawag na kasama sa pro Duterte block. Ha? Parang dinisown ni Marcoleta yung Duterte block. Inadapt lang daw siya ng PDP pero siya daw hindi PDP. Kaya nga daw nung nag-decide sila na yung 4 hindi a-attend sa SONA, siya daw nag-decide umattend. Yun yung sabi ni Marcoleta. So anong nangyayari ngayon? Parang ayaw na nilang lantaran o hayagan silang ma-associate sa Duterte block. Anong nangyayari? Natakot ba kay Marcos? Ako sa tingin ko sa parte ng mga Villar, dahil may mga interest sila sa ekonomiya, hindi lang interest sa politika, marami silang negosyong tatamaan kapag bumanggana sila sa Marcos. Ha? Yung kanilang prime water, iniimbestigahan. Ay marami pa silang interest sa mining, o yung kanilang mga real estate, kailangan nila ang koneksyon sa gobyerno. Ay kapag bumangga na sila sa Marcos, na talagang openly na sila lantaran at hayagan aktibo sa Duterte block, ay matatamaan nga ang Villar. Kaya siguro medyo nagkontrol ang Villar, Kaya ayaw na nilang sabihin Duterte block sila. Lalo pa dun sa SONA, sa State of the Nation Address, hanggang hayagang tinira ni PBBM yung alpak na serbisyo ng prime water. Pinukus pa yung camera. Yung camera ng nagko-cover nung SONA. Habang dinidiscuss yung kapalpakan ng serbisyo sa tubig ng prime water, nakatuto kay Camille Villar. Ha? Kaya alam ng Villar na hindi sila pwedeng lantaran talagang maging pro Duterte, hayagan, kailangan nilang maglaro. Yun, posibleng ang dahilan ng Villar, natakot sa Marcos. Pero si Marcoleta, tingin ko hindi naman natakot sa Marcos. Wala naman siyang mga interes sa ekonomiya na kailangan protektahan. Hindi naman, wala naman tayong alam na mga business interest ni Marcoleta, di tulad ng Villar. So sa tingin ko, yung sa question ng natakot kay Marcos, hindi yon. Siguro, mas dito pa, ano kayang plano? Yun ang nga alamin. Ano bang play? Ano bang play? Parang biglang pihit si Marcoleta. Kasi mula sa pagiging diehard na Duterte, at talagang pinapakilala niya ang sarili niyang Duterte siya, ngayon, siya na mismo ang nagsabing hindi siya Duterte block. Independent siya. Kasi hindi naman daw siya PDP laban. Yun yung Ano bang dito? Anong dahilan? Lumambot sa pagka-pro Duterte sina Marcoleta at Villar. Sa tingin ko, itong si Villar malinaw naman. Yung interest sa ekonomiya niya. Yung interest sa ekonomiya. Talagang kapag nagtuloy-tuloy sila na talagang pumuposisyon na sa Duterte, ay tutuluyan sila.
Hindi na lang yan prime water, baka pati ibang mga business interest nila sa mining at real estate at iba pa, ay mahirapan sila. Mahirapan sila. Hindi nila kayang banggain yan ang Marcos. Siyempre, yan ang nakaupong administrasyon. Malinaw kay Villar yun. Kay Marcoleta, ako sa tingin ko ang rason kay Marcoleta, super majority siya. Kasama siya sa majority. So pag sinabi mong majority, super majority, sinusuportahan niyo programa ng administrasyon. Kasi kung hindi kayo sumusuporta sa administrasyon, dun kayo sa minority. Ay ngayon, makapangyarihang komite ang nakuha ni Marcoleta, Blue Ribbon, Senate Blue Ribbon, dapat hindi niya makabangga ang Malacanang. Siguro, nakarating sinabihan na si Cheese, kaya mo bang kontrolin si Marcoleta? Baka naman ang mga imbestigahan yan, yung mga proyekto na tatamaan ang Malacanang, sila Marcos at sila Romualdez. Siguro, pinapakita ni Marcoleta na hindi naman ganun ang intensyon niya. Kaya nga umattend siya sa SONA, nakipagkamay siya kay Marcos, nagtawanan sila, pinakita yan sa live TV. Kumbaga, parang nagpapadala ng mensahe si Marcoleta sa Malacanang, wag niyo akong isipin na kalaban ninyo. Hawak ko ang Blue Ribbon pero hindi naman ako sa inyo. Hindi ko to gagamitin laban sa inyo. Parang ganun yung mensaheng gustong i-relay dyan ni Marcoleta. Para maipakita niya yan, yun nga, hindi umattend yung apat, si Bongo, si Bato, si Aimee at saka si Padilla sa SONA, pero siya umattend. Nakipagkamay siya, nagbiruan pa sila ni PBBM, hindi lang natin alam kung anong pinagbiruan nila, pero nagtawanan yung dalawa. Laman, yan, kumalat yan sa social media. At ngayon, itong latest nga, itong statement ni Marcoleta na hindi naman siya talaga pro-Duterte Black. Independent daw siya. Mukhang tanggap din ni Marcoleta ang realidad na yan. Kung mananatili siya dyan sa Senate Blue Ribbon Committee, dapat ipakita niyang hindi niya kinuha yan para gamiting platform para birahin sila PBBM or sila Romualdez. Yun yung mensaheng sa tingin kong gusto niyang ipaabot. Pero totoo nga kaya siya na hindi siya pro-Duterte, na siya'y independent? Malalaman natin yan sa mga susunod na araw. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.